niya is to share to us the knowledge from God's Word. Please help me welcome sa political missionary Aaron 14 to Guatemala, Central America. Please, Buenas noches a todos los hermanos y hermanas de Cristo. Amen. Buenas noches. Okay, that's the greetings from the country of Guatemala. Yan po ang aming batian. Kaya nga nung ako po ay hindi pa mananampalataya, naniniwala ako sa buenas. Naniniwala din tayo lahat yun eh. Pero nung tayo na save, hindi na. Kaya lang, nung naging missionary ako, naniniwala uli ako. Kasi may buenas na uli. Buenas kasi ang batian. Buenas dias, buenas noches, buenas tardes. So, magandang gabi po sa inyo, church. At it's my honor to be here tonight para makapagpasalamat po sa inyo personally for your partnership. Amen? Amen. At ito'y very, kumbaga, hindi po lahat ng mga missionary ay nakakarating sa mga lugar na kung saan ay ang mga churches o supporting churches ay nag-continue na nagpa-partner together. Kaya narangalan ko po na makapunta po dito. Amen? Amen. Makapagpasalamat sa inyo personally at mai-report po sa inyo ang mga ginagawa ng Panginoon sa gawain po natin sa lugar po ng Guatemala. So, ako po ay from Quezon Province. You're very old. We are your partners sa lugar po ng Guatemala. 14 family. Ang hinahanap po ng kanina, si Pastor Pang nakakita ng pangalan namin. And you supporting us already. At kami po ay ang aking setting church, Peninsula Bible Baptist Church, Lopez, Quezon, under my late pastor, because my pastor died last year, Pastor Ernesto Duero, and we have a new pastor now, Pastor Alice Ligarde. At ang aking family po ay naiwan po sa Quezon. At last year po kasi, nandito na po kami sa Mindanao, Visayas Mindanao for 8 months. 3 months po kami sa Samar Leyte at yung rest po ay dito na sa Mindanao. Pero hindi po nakapunta kami dito sa part dito. Nakapunta lang kami from one city, paakyat, CDO, some part of Bukidnon, Zamboanga area. Doon po kami nakapunta. So hindi kami nakarating because November ay umuwi na po kami ng Quezon with my family. So ngayon, binigyan tayo opportunity to visit again. Ako lang po, nagland lang din po kami, ako, pupunta po dito. And salamat dahil nagkaroon ng opportunity na makavisit sa inyong church. Amen? So gusto ko pong mag-share lang po sa inyong testimony, and ako po ay bunga po ng Sunday School Department. Kaya kanina pinag-usapan po ninyo sa mga bata, gusto ko pong sabihin po sa mga teachers that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Amen? Dahil yung mga batang yan na tinuturuan natin sa Sunday School, sa mga outreaches, we don't know God preparing them to become pastor and missionary someday. Amen? Amen? Kasi bunga po ako Nasave ako when I was 10 years old. Bata pa po na nakakilala sa Panginoon. At naturuan, nagabayan, na-feed, nurtured ang salita ng Diyos. Kaya after ko po mag-high school, the Lord told me to enter sa seminary. Kaya 2004, after my graduation of high school, hindi na ako nag-secular, bagamat nagkaroon po ng very challenging experience po ako during the time. Dahil alam ko, tinatawag ko ng Panginoon sa foreign mission, sa Bible school, pero nandun yung desire ko na maging civil engineer during the time because that's my dream. Kaya ginamit yung lola ko para mas maporso ko yun, para ituloy ko yung paglayo ko sa kalooban ng Diyos at gawin kung ano yung kalooban ko. Kaya dumating yung time na nag-entrance exam na po sa PUP Lopez. At excited po ako pagkatapos ko mag-exam, nung lumabas na yung mga list of names ng mga nakapasa sa entrance exam. Maghapon na ako nagbabasa doon sa bulletin board, hindi ko nakita yung pangalan ko. So I'm so discouraged. Ako pa yung may ganang magreklamo sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ba't di mo man akong binayagang makapasa? Pag naman, Lord, naging civil engineer naman ako, magtatapat naman ako sa iyo Parang totoo, no? Di ba ganyan tayong mga hako sa Panginoon? Lord, i-bless mo lang ako, bigyan mo ko nito.
Pero lahat tinupad na ng Diyos, pero yung pangako natin, hindi pa natin natutupad. Pero alam niyo mga kapatid, hindi natin kayang dayakin ng Diyos. Amen? Bago pa lang sambitin ng ating labi, alam na ng Diyos ang ating puso. Kaya alam ng Diyos na hindi ko tutuparin kahit makapasa ako sa civil engineering, alam niya na hindi ako magiging tapat. Dahil hindi pa nga posible, hindi na ako tapat. How much more kung maging civil pa ako. Kaya, nandun yung yung discouragement, pero salamat, may pastor always visit me. Sabi niya, Brad, there's something, merong plano ang Diyos sa'yo. Why don't you consider umatin ka sa camp? So yung camp na yun, ang naging turning point ng buhay ko. Last night of the camp, I decided sa kalooban ng Panginoon, so pumasok sa seminary. So after the camp, nag-enroll ako sa Bible school, nag-entrance exam, nakapasa, na-interview, nakapasa, and by the grace of God, sa school year, papasok na lang po ako. Everything is ready. My heart, my mind, lahat ay nakaayos na. Pero habang bumabiyahe po ako from Lucena City going back to my hometown, tumawag yung batchmate ko, nakasabay ko exam sa civil engineering. Sabi niya, batch, pinapag-report tayo ng president ng PUP doon sa Lopez. Sabi ko, bakit tayo pag-report? Hindi naman tayo nakapasa. Sabi niya, nag-announce ang president na merong na-misplace na isang pirasong papel. Nandun yung pangalan namin. Hindi siya na-impose during posting doon sa bulletin board. So, ibig sabihin, nakapasa kami doon sa entrance exam. Sabi ko, Lord, pwede bang joke lang? Kasi naka-enroll na ako eh. Galing ako sa interview. Kumbaga, everything is fine. So, umiyak ako sa bus for 2 hours dealing with God. Naglalaban yung kalooban ko, yung pangarap ko o yung pangako ko sa Panginoon. Pero salamat, bumaba ko ng bus na pinili ko kung ano yung mas mabuti. Amen? At pinurso ko po yung Bible School. And 2007, nakagraduate po ako. And at the same year, ang plan ko po, pagkatapos ko mag-seminary, ay pumunta po ako sa aking sending church para tulungan ang aking pastor. Pero hindi yun po ang plano ng Panginoon. 2007 ay tinawag po ako ng Panginoon na mag-start po ng pioneering work, local. Isa po sa town, alam po yan ni Ma'am doon sa Plaridel, Quezon. Kalapit lang po ng town po ni Ma'am, Ate Monan, Quezon. Yung small part o small town po doon ng Plaridel, Quezon. Doon po ako tinawag at nag-start po ko doon 2007. And I've been a pastor there for almost 12 years. So I enjoy the ministry, I enjoy the people. People are learning to grow, learning to love the Lord, love the ministry. They love the pastor. They knew everything about the work. But in the 10th year of my pastoring, doon po dumating yung panawagan ko sa foreign mission. Siguro kakasupport ng foreign, kakasupport ng mga foreign missionary. Mas nakita ko pa yung scope ng lawak. Nagkaroon ako ng mas malawak pang vision pagdating sa gospel. Dahil yun po yung pinakamahalaga, yung vision. Without vision, mga kapatid, hindi natin mapufulfill yung mission. Amen? Kaya, hindi po ako nag-decide agad. It took 2 years bago ko mag-decide. There's a lot of reasoning with God. Dahil, ayaw ko talagang umalis dun sa church na yun. Dahil, yun na yung time na parang comfort zone ko. Nakakatingog na yung gawain. Meron ng mga property, meron ng building. So sabi ko, Lord, bakit ngayon pa kung kailan ako tatawagin mo? Hindi mo man lang pinaranan sa akin itong mga ito bago ako alis. Pero it took 2 years bago ako mag-decide. And salamat, 2019, I decided to resign as a pastor of the church. At meron tayong iniwan na mahal din ang gawain na magagawa under Pastor Lay Hular. At 2020 po ay nagano po tayo sa EDC. But so to say, March 15, 2020 nag-lockdown. So walang bibigay nangyari. Nakalabas lang po kami ay mid of 2021. So sa lahat po ng preparation, sa biyaya po ng Panginoon, nagkaroon pa rin tayo ng mga challenges pagpunta sa field. Dahil twice tayo nag-apply sa Mexico, pero na-deny po tayo. Isang beses sa Honduras, hindi rin tayo na-approve. Pero noong October 2023, nagkaroon tayo ng opportunity na makapasok po sa Guatemala via Costa Rica. We have a friend there, we have a friend missionary there, Missionary Dean Medrano. You're very old, galing din Bethany. Si Missionary Dean Medrano. Nandun siya sa Costa Rica during that time. And he
asked me, why don't you apply in Costa Rica ang yung visa sa Guatemala? Kasi walang embassy dito ang Guatemala sa Philippines. So pumunta po ko doon, makikita niyo mamaya sa video presentation. And salamat sa Panginoon na doon tayo nakapag-apply ng visa going to Guatemala. So nag-stay po ko doon for 4 months. And knowing the people, knowing the culture, nag-submerge po tayo doon. At salamat, hindi lang tayo nakapunta doon just to visit, kundi ginamit tayo ng Panginoong mightily for 3 months. At yun po yung pinapasalamat ko sa Panginoon. Kaya salamat po church sa inyong pong partnership dahil po hindi sa inyo, hindi po magiging kasapatan na makarating po tayo doon. Dahil ang ticket po namin ay nagpo-costing po ng 200,000. At ito nga po yung struggle namin, pagbalik ko po ng Pilipinas, nagpabook na po agad ako, nagpahanap na po agad ako ng ticket for 5 of us, mga family, para mas malayo pala, mas mura. So nakakita si Ma'am Gina na worth 450,000 for 5 of us. Pero dumating yung time na nakita niya yung isang rota namin ay meron pong visa na kailangan, yung Schengen visa. So wala kami noon, kaya sabi niyo, cancel muna natin ito, pastor, then hanap tayo ng bago. Nagulat kami dahil November, December, January, wala siyang makita mura. Ang costing po ng ticket sa amin ay 700,000 pesos. Kulang-kulang na lang sa million na. Just only a ticket from Philippines going to Costa Rica. So sabi ko, Lord, what is this? So sabi ko, Lord, help us to have faith. Kaya yun, pag-pray niyo po kami, Guatemala po ay third world country. Guatemala po ay mayroong 18 million in population. At according to the pastors there, Baptist lamang po out of 18 million ay 80 independent Baptist churches. Kaya napuntahan ko po yung ibang mga bayan na wala talagang Baptist. 500,000 in population, walang independent Baptist church. At kami pa lang po yung first Filipino missionary na pupunta po sa Guatemala, and the second family unit ay ang Ubanya family. Kung makikita niyo po sa list, ang Ubanya family, they're also going to Guatemala. So Guatemala po ay nasa drug cartel area. Pag sinabi pong drug cartel, ang droga po dyan ay kalamang. At hindi po droga galing China. Ang droga po doon high grade. Kaya po, kami po ay nasa neckline ng dalawang malalaking sindikato. Ang Guatemala po, kung tingnan niyo sa mapa, nasa taas lang po namin ng Mexico, baba po namin ay Colombia. Yan yung dalawang bansa na siyang nagpapalitan at nasa neckline po kami, dinadaanan kami. Kaya nga mataas ang kidnapping doon dahil minsan, ginagamit po nilang courier ng droga para ma-transport sa different country, ilalagay sa loob ng katawan ng tao o operahan para ma-transport in different countries. So, magulo na bansa, kurap na bansa, dahil pinapatakbo ng mga drug lords sa mga politics, mga politiko doon dahil sila yung nag-finance ng kanilang political needs. Pero bilang kapalit, hindi sila pwedeng pakilaman sa kanilang illegal na activity. Ang prostitution din, mataas dahil siyempre, nakambal ng kahirapan, prostitution. At doon kayo makakita na pwede mong kasawahin sila kapag nandun ka. Then, pag umalis ka na, hanapin mo na lang ulit pag bumalik ka dito. Pangalawa, ang minsan yung pinoprostitute nila, mga sarili nila mga anak. So, mas magulo, mas kailangan si Kristo. Amen? Mas delikado, mas kailangan ng gospel. Kaya, pag-pray niyo po kami na this coming March, we are preparing, after po ng SLC, ay magdi-decide po kami kung may isama kong aming family o ako lang uli ang babalik because of that demand. Dahil 700,000, hindi siya ideal na i-book namin dahil sayang ang pera ng mga churches. So, kung yun ang kalooban ng Panginoon, why not? Pero, samahan niyo po kami sa panalangin. Dahil ang mga missionary gustong-gusto nang umalis, hindi po kami nag-i-enjoy mag-deputize sa Philippines. Kung kami lang po tatanungin, gusto na po namin umalis. Ang nagpapahirap po sa amin, yung mga documents po natin. Yan po yung very challenging sa amin. Yung pamasahe at yung mga visas. Yung visa, hindi naman ganun kamahalan. Pero yung ticket, yun po ang pinakamahal. Kaya, naniniwala tayo na nothing shall be possible with God. Amen? Kung ginagawa nga ng Panginoon sa mga unang panahon, gagawin din yan sa panahon natin. Amen. Ang kailangan lang ay maturuan tayo na magtiwala sa Kanya.
Okay? So, gusto ko po ipalabas po sa inyo to, itong video presentation para sana po ay ma-appreciate ninyo na kayo po ay part dito. Amen? Hindi man po kayo nakarating doon, pero by a substitution, kami po yung proxy ninyo doon sa lugar ng Guatemala. Kaya kung ano yung bunga namin, bunga din po ng Bethany Baptist Church, Tagum. Amen? Amen. So, panoodin po natin at magandang gabi po sa inyo. He walked along the shores of Galilee. From where he formed the healing bone, across the line to see. While stones of wrath lay heavy in their hands, he knelt to write his mercy in his hand. Jesus came to set the captive free. Show his by the way he lived, the way we need to be. Oh, love is more than words could ever say. We must touch them with compassion to help them find their way. How can we reach a world we never touched? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touched? Could we be so busy being saved, trying to impress the world with false and flawless ways? We pride ourselves in being set apart, but we don't have time to touch a broken heart. All the pastors in the Philippines pray for us and support us now in Maryland, Guatemala. This is the place that we're praying for. So please pray for the people here and let us pray for them that someday the gospel is reached here in the mountain of Guatemala. God bless you. Nuestros amados, este es nuestro comando. Pero no involucrados en el país. Tu país necesita misioneros. Es un trabajo que hacemos para Dios, por porque mi interés en las misiones es un reflejo de lo cerca que estoy de el poder de Dios nos permite ser lo que estamos llamados a ser y no Good morning, Pastor and churches in the Philippines. Thank you for your praying for us. Thank you for your support. And thank you for
for praying for us as a missionary. And today we are here now in one of the city in Guatemala, and this is Ciela in Quetzaltenango. If you see here in the back, it is the city of Ciela, which is 903,000 population, at napakagandang lugar para po pagsimulan ng gawain. Maraming salamat po dahil sa lugar po ito ay kakaunti lang ang mga Baptist churches na doctrinally sound at tuturo ng tamang Ebanghelyo. Kaya itong lugar nito ay nangangailangan ng mga manggagawa. Itong lugar nito ay napakagandang prospect for to start a church, to build a sound doctrine and independent Baptist church. And ito po yung pinag-prepare natin na lugar para sa darating ng mga taon para makapagsimula at makapagbahagi ng Ebanghelyo. At maraming salamat po sa inyong mga panalangin at suporta. Dahil sa inyo ay nakarating tayo dito at salamat sa Panginoon dahil itong lugar na ito ay nakita natin at ito yung lugar kung saan ating pinag-prepare. So sana po ay huwag po kayo magsawa na magsuporta sa inyong magagawa dito sa Guatemala. At kami po ay nananalangin. Kasama po ang aking kaibigang pastor, Pastor Fuentes, na nananalangin na para sa marami pang mga manggagawa na pumunta dito para magsimula at magtulungan para magmangaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon at abutin po natin ang lugar na ito one step at a time. Maraming salamat po and God bless. Amen. Amen. Pakinggan na kayo dyan. Amen? Amen. Alam ko po, pwede tayong pumunta dyan lahat. Pero sa ngayon ay pwede po natin magawa yan through our prayers and partnership. Amen. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At excited po sila na kami po ay bumalik doon sa ating mga naging puna. At nagpipray tayo na makabalik as soon as possible this year. Salamat po Church sa inyong napakalaking puso sa misyon. Hindi patatawaran po ang inyong pag-support na yan. Minsan parang hindi natin lang nakikita, no? Na parang walang result yung ating giving sa mission. Pero later on, we will appreciate that. Dahil sila na mismo yung magpapasalamat sa inyo personally. Amen? At sabihin nila salamat kung hindi kayo nagpadala ng missionary ay hindi kami maliligtas at hindi kami makakapakinig ng Ebanghelyo. Amen. So tumayo po tayong lahat. Salamat sa opportunity na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At buksan po natin sa Proverbs chapter 29, verse 18. Nalito po kayo sa isang verse, a very familiar verse. Pero minsan, yung over-familiarity, doon tayo nagkakaroon ng problema. Narinig ko na yan, na-preach na yan. Kaya lang, minsan, yes, we know it, pero we are not part of it. Okay? Sa Proverbs 29, verse 18, ito po sabi ng Bible. Sabay-sabay po natin basahin. Isang verse lang naman po ito. Okay, ready? Read. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So, ating pag-uusapan po ngayong gabi, losing your vision for mission. Maraming mga mananampalataya, even churches, because of yung popularity, because of yung materials, nagkakaroon na sila ng pagliit ng kanilang pananaw pagdating sa mission. And they are losing their vision. And alam natin mga kapatid, the moment you lose your vision, that is the start of losing also the very heart, very center of the heart, the very center of being involved inside the church. Kasi yun po talaga yung center ng kalooban ng Panginoon. So sana po mga kapatid, habang tumatagal ang ating church, habang dumadami ang mga missionary, habang binibless tayo ng Panginoon, huwag nitong takpan yung ating pagtingin sa mas malayo pa para sa gawain ng Panginoon. Amen? Dakilang Diyos, ngayong pong gabi, kami po ay lumalapit po sa inyo. Once again, remind us, O Lord, dahil meron po kaming mga kahinaan sa aming pong
puso, sa aming mga buhay, sa aming pananampalataya, na minsan, Panginoon, kailangan maipaalala po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na yung salita ay napakadakila. Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami at inihingi po namin ang paggawa ng Banal na Espiritu, because kung hindi gagawa ang Banal na Espiritu in the midst of us, hindi namin kayang unawain ang iyong salita. Kaya Lord, kayo po ang mamagitan sa amin. Gamitin niyo lang po as a mouthpiece of your message. I-bless niyo po ang church na ito sa kanilang Panginoong pagpapatuloy sa kanilang vision para sa iyong gawain. Salamat sa iyong lingkod na tinawag dito. Salamat kay Pastor John sa kanyang family. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Bless niyo po siya at kanilang Panginoong mga layunin para sa iglesia dito. Sa iyo po na yung binabalik ng lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makapunan po kayo. Maraming salamat. Losing your vision for mission. Ang vision po is such a major part of our lives. Mahirap po pag nawalan tayo ng vision. Right? Ang vision, that is our part of our lives. Vision loss is the term for losing the ability to see properly. Kaya ngayon, ang dami natin mga nakasalamin. Ang aking anak, nagulat po kami last time, nandito kami sa Mindanao. Matagal ko nang napapansin na parang sabi niya, Daddy, ano bang basa doon? Sabi ko, anak, yan lang hindi mo mabasa, simple-simple words. Akala ko, he cannot read. Yun pala mga kapatid, from lumipas yung maraming panahon, nagkaroon kami ng time na ipacheck up po yung aking anak, 8 years old. 8 years old yung aking anak. At alam yung mga kapatid, pagtingin namin doon sa kanyang mata, 300 yung kanyang mata. Great. Nagulat kami dahil sa kanyang edad, napakabata pa para magkaroon siya ng ganong vision. Kaya pala hindi niya nakikita, pag pala siya nanonood, kaya pala lagi namin nakikita, nakagano sa TV, napakalapit. Tapos pag nag-cellphone, paganyan na paganyan. Pag nag-faces, mamaya nakasubsub na yung mukha doon sa faces. So, doon namin nakita na yung kanyang vision ay meron na problem. Kaya napakahirap para sa kanya. Napakahirap sa araw-araw na gawain. Kaya nga vision loss affects a significant numbers of people globally. Alam niyo mga kapatid, approximately 12 million people, yung 40 years old over, have vision impairment. Napakadaming cases na ganito, lalo na sa panahon natin ngayon because of gadget. Marami tayo nakikita na bata pa lang talagang may problema sa mata. Mga anak natin, we need to be, kailangan natin ingatan sila sa mga technology, yung kanilang mga ginagawa activity. Dahil nga mga kapatid, that is the problem. At kapag itong vision na ito ay naapektuhan din yung ating pang-araw-araw na gawain. And sometimes, we do not need a corrective lenses, but we need a little help of focusing on what we needed to see. Sa ating buhay mga kapatid, lalo-lalo sa buhay spiritual, minsan, kailangan lang natin ng tulong para makita natin yung gusto natin makita. Amen? And through the help of the Word of God, tutulungan tayo ng salita ng Diyos na makita natin yung hindi at kailangan nating makita. Maraming mga mananampalataya until now, bagamat alam natin ang Word of God, hindi natin nakikita yung vision na nakikita ng vision ng pastor. Amen? At sa tulong ng salita ng Diyos, sa tulong ng pag-aaral natin, unti-unti natin nakikita. Salamat mga kapatid, paglipas ng panahon, you see or you saw already kung ano yung dapat ninyong makita. Amen? And that is the result of vision or mission. Kaya nga, sometimes we need a little help, and through this, the Word of God, malaking tulong po ang salita ng Diyos. Sabi nga ng mga saying, the only thing worse than being blind is having a sight but no vision. Right? Yun daw po ang isa sa pinakamalala, na meron kang paningin pero wala kang pananaw. Kasi maraming mga tao, walang paningin pero may pananaw. Pero marami sa atin, may paningin na pero wala kang pananaw. Kaya nga minsan natatawa tayo sa mga tao na ang laki-laki ng kanilang tinatanaw, na parang
i-estimate natin yung kanilang nakikita. Pero mga kapatid, tayo, na mayroong kakayanan dapat na katulad nila o higit pa sa kanila, pero hindi natin nagagawa. Vision is the art of seeing what is invisible to others. That is vision. Kaya nga minsan mga kapatid, ang hirap kapag ang mananampalataya ay hindi spiritual, hindi malago, hindi mature. Sa kanya, yung invisible ay yung visible na hindi invisible. Mahirap para sa kanyang paniwalaan dahil wala siyang vision. A spirit with a vision is a dream with a mission. Amen? Napakaganda nun ang kanilang mga sinasabi. Yun daw, spirito with a vision is a dream with a vision. And vision with action makes a powerful reality. Amen? So, hindi lang basta makita natin, kundi yung vision na yun, dapat ating gawin. Kaya nga mga kapatid, are different types of vision loss. Kung inyong tatanungin yung mga ophthalmologists, merong maraming klase, pero kuha lang tayo ng tatlong main problem o different types of vision loss. And this can be caused by different disease or condition. Unang mga kapatid na condition na yan, yung tinatawag natin central vision loss. Yung central vision mga kapatid is a difficulty seeing things in the center of vision. Kung baga malabo sa iyo yung gusto mong makita pero malinaw yung palibot. Okay? Central vision, hindi mo makita yung nandun, yung malayo. Hindi mo siya makita, malabo para sa iyo. That is first problem. Pangalawa, yung tinatawag natin peripheral vision loss. Yung peripheral naman mga kapatid, malinaw sa iyo yung gitna, pero malabo sa iyo yung paligid. Okay? Peripheral vision. Yung general vision loss, yung pangatlo, yun yung condition ng tao na wala na siyang makita. Okay? And these three kinds of disease or condition ay minsan in spiritual life, there's a lot of Christians today that they are also suffering for spiritual vision loss. Like this. Okay? And what an easy prey ng mga kaaway o ng diablo and take it an opportunity to see the condition of loss. Kaya nga, mga kapatid, kapag ang isang simbahan ay nawala na ng vision, hindi na niya nakita yung dapat niyang matanaw. Ang diablo ay nagmamadaling gamitin ito para ang simbahan niya na isipin. Kahit anong problema mga kapatid ng simbahan, kaya ng simbahan magpatuloy at magawa yung layunin ng Diyos. Pero pag nawala na ang vision, kahit walang problema, mawawala yan. That is the end ng isang vision, ng isang church. Tawang tao kapag wala ng pangarap, anong mangyayari sa tao yan? Wala na. Mapapariwala ang buhay niya. Masisira ang buhay kasi wala ng pangarap eh. And that vision helps them para ma-motivate sila, para kahit anong hirap, kahit walang pagod, kahit malayo lalakarin, makapagtapos lang. Amen? May vision eh. May vision. Kaya mga kapatid, kung wala nang lahat sa atin, hindi man tayo maging katulad ng mga mayayamang simbahan, pero huwag natin hahayaan yung vision ay mawala sa simbahan ito. Amen? Let's dream big. Hayaan natin mga kapatid na ang Panginoon ang mag-fulfill na yan. Kaya nga, the gospel is an open vision. Kapag tumigil na tayo mag-soul winning, pag tumigil na tayo mangaral sa salita ng Diyos, pag tumigil na tayo mag-support ng mga missionary para ma-fulfill yung global mission mga kapatid, that is the end of the life of a church. Right. Because gospel is an open vision which holds forth Christ, which humbles the sinner, and exalts the Savior, which promotes holiness in the life and conversation. Kaya mga kapatid, ang nagbago sa buhay natin yung Ebanghelyo. Si Kristo, mga kapatid, ay simulan niyang ipangaral ito at lahat ng mga taong napahayagan niya ng Ebanghelyo at sa mga apostol ay nahayag sa kanila at yung nahayagan nila mga kapatid ay nagkaroon sila ng magandang kondisyon ng kanilang buhay. Amen. At tayo mga kapatid ay bunga ng gospel. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo mga kapatid nagsasacrifice to give for mission dahil gusto natin mga kapatid na maranasan din ng iba
kapatid, bilang mga mananampalataya. Kung sa atin ay hindi naging imposible, hindi rin imposible na maranasan din nila at mabago din ang kanilang buhay at buhay natin. Right. Amen? Huwag natin ipagkait ito. At sa pamamagitan ng vision ito, mga kapatid, we can make it. Kaya nga, these are precious truth to keep the soul alive and prevent it from perishing. That is the gospel. Kaya walang iba talaga, mga kapatid. Sabi ng Romans chapter 10, verse 14 and 15, paano sila mananampalataya kung wala silang mapapakinggan? At paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paano sila makakapangaral kung walang isusugo? Right. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na meron siyang gagamiting tao. At kung hindi tayo, ang tanong sino? Amen? Hindi naman pwedeng gamitin yung government, hindi naman yung Department of Fire, hindi naman Department of Education, kaya nga hindi binigay ang authority na ipangaral salita ng Diyos sa mga ahensya niyan, kundi sa isang lokal na simbahan katulad natin. Amen? Right. Amen. Kasi kung hindi tayo, sino? Walang ibang gagamitin ng Panginoon. At tayo yung mayroong bitbit ng karapatan na ipangaral ng Ebanghelyo dahil mapatid na naranasan natin. Amen? Kaya nga, I believe ang salvation is an experience. Do you agree that? Ang kaligtasan daw ay karanasan. Kaya ang mas madaling ialok ang bagay o produktong naranasan mo na. Amen. Tama ba yan? Ang hirap naman, yung produkto, hindi mo pa natatry, ialok mo, pag may nangyari, mahirap yun. Kaya na yung mga tao, mga kapatid, nag-aakay sila ng mga tao. Kaya pareho sila kapwa napapahamak dahil yung itinuturo nila na paraan ng kaligtasan, hindi naman nila naranasan. Pagkamat parehong gospel yung ginagamit nila, parehong Bible ang ginagamit nila, pero mas epektibo tayo dahil naranasan natin yung tinuturo natin sa kanila. Amen? Amen. Sila, mga kapatid, pagkaturo, yung buhay nila walang pinagbago. Right. That is yun yung dahilan kung bakit ang gospel ay napakahalaga. Kaya nga, no vision, no compassion. No compassion, no public preaching of God's Word. Maraming ganyang mga simbahan, maraming mga tao, mga mananampalataya, na kung bakit hindi maka-join sa mga activity, sa pag-aakay ng kaluluwa. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi dahil busy tayo, kundi wala tayong vision. Amen? Mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman kulang ang 24 hours. Kasi kung kulang ang 24 hours, di dapat ginawa ng Panginoon 25 hours. Pero bakit nilagay niya 24 hours? Kasi enough yun. Kung bakit hindi natin nagagawa yung mahalagang bagay, hindi dahil wala tayong time, kundi hindi natin nilalaanan ng time. Amen. That is the real problem. Ay bakit yung ibang mga kapatid kahit abalang-abala, tambak ang labahe, pag inakit ni Kumare dahil may birthday yan, iiwan yung labahan para lang makadalo. Mare, may panali ka palang labahan, next time na lang. Hindi! Pagbalik ko, okay lang yan. Pagbalik ko na lang. Di ba? Yung iba naman, mga kapatid, kahit pag inakit mo sa church, walang labahan, susungkitin nyo na labanan. Para lang mapasa, ay, marami akong labahan. Magkaroon lang ng dahilan. At yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit maraming Kristiyano na hindi makagampanan sa mga responsibilities sa church, not because wala siyang time, kundi hindi siya willing na laanan ng time. Right. Kaya nga minsan yung mga member, sasabihin ko, Brad, baka pwede ka naman umatin, pastor, dami ko pong gawain eh. Parang minsan siya sabi ko, Brad, parang gusto mong sabihin ko wala akong ginagawa. Di ba parang ganun gusto niya sabihin, ba? Yung nagrarason na pastor, hindi ako makakasama kasi sobrang dami kong gawain. Parang nahihiya ako na parang gusto niya sabihin, wala akong ginagawa. Ganun lang yun, di ba pastor? Pag nagrason kayo, sensya ka na wala, dami kong gagawain, ang dami kong responsibility. Parang gusto ko sabihin si pastor, wala ka responsibility. Marami tayong lahat ginagawa. Wala tayong may kanya-kanyang responsibilidad. Kaya lang, mga kapatid, meron tayong priority. Amen? Amen. Kaya lang, kung ano yung priority mo, syempre yun yung uunahin mo. Amen. Kaya mga kapatid, kung priority mo, yung araw ng linggo, kahit mga kapatid, ang hirap-hirap iwan yan, iiwan mo dahil ang priority mo linggo. Amen. Yun lang, mga kapatid, yun eh. Yung vision, mga kapatid, it depends kung saan natin itatanaw. Kaya sabi nga, eyes is the windows of the soul. Sabi ng Matthew 6:20-23, what the Bible says in Matthew 6,
20 to 23. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, the whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? You see mga kapatid, ang salamin daw po ng ating katawan ay ang ating mata. Kung ano yung tinatanaw mo, yun yung desire ng iyong puso. Tingnan mo ba? Kaya dito mga kapatid, makikita natin, why do we need the spiritual vision? Dahil without spiritual vision, we cannot see God's primary mission. Amen. Are you agree with that? Amen? Without this mga kapatid, we cannot see God's primary mission. Our message this evening mga kapatid, ay kinuha natin na where there is no vision, the people perish. When we are lacking in spiritual vision, we cannot see what God's primary mission is all about. And God's greatest plan is redemption. Amen. Yun talaga yung main business ng church. Walang pasama sa mga programa ng simbahan as long as we fulfill what is the main business of the church. Amen. That is the gospel. Kaya sabi ni Peter sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Naghihintay lang ang Panginoon ang gagamitin niya para itong mga tao ito na nais niyang iligtas ay mailapit natin sila sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, tingnan natin itong tatlong problemang ito sa vision at i-apply natin spiritually. So number one mga kapatid, central vision. Maraming mga Kristiyano na nagkakaroon na ng problema pagdating sa central vision. At yung central vision na ito, when you experience spiritual losing of central vision, it means it is losing your focus in God's purpose. Dahil mga kapatid, kapag ang sentro ng ating buhay ay nasa plano ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo masisinsay sa pananampalataya. May malalim ng sinsay. Hindi tayo mawawala. Sobrang lalim ng Tagalog ko. Hindi tayo mawawala, hindi tayo ma-redirect sa ibang mga bagay dahil yung focus ay napakahalaga. Amen? Sino may payong po dito? Maglalaro tayo ng payong. Yung mahaba pa sila na payong. Okay, pero kasi sa ating mga kapatid, napakahalaga ng focus. Tingin nyo mga kapatid, kapag wala tayong focus, wala din tayo ma-accomplish. Nakapaglaro na ba kayo ng ganito? Amen? Malapak naman dyan, joke lang. Joke lang. Okay, di ba mga kapatid, kapag ikaw ay nakafocus dun sa taas, yung mismong gitna, you can balance it, right? Amen? Na kahit ang papalit ng katabi mo, hindi ka na di-discourage. Amen? Kahit anong nakikita mo sa paligid mo, wala yung problema kasi you are in focus. Pero pag tumingin ka na, you cannot balance it. Sorry po. Amen? Hindi mo kaya i-balance ito na hindi ka nakatingin, hindi ka nakafocus. Ganon din mga kapatid sa ating pong paglilingkod. Amen? Amen. Kapag nawala na yung focus natin sa Panginoon, yun yung problema kung bakit maraming buhay ng Kristiyano na didiskaril sa layunin ng Diyos. Hindi na niyo makita ano yung importante, ano yung mahalaga sa hindi, ano yung panghabang buhay sa panangalingan. Kaya nga central vision loss is a difficult seeing things in center of vision. And this spiritual vision condition, we have no ability to see God's plan in for our lives and for the life of His church. Kaya nga mga kapatid, hindi na sila willing ipagamit ang buhay nila. Maraming mga young people na hindi na nagsusuko ng buhay. Walang masama mga kapatid na i-priority natin yung ating mga pangarap, yung ating trabaho. Pero as long mga kapatid, na huwag tayong mawawala sa layunin ng Diyos. Right. Ang masama mga kapatid, ginagawa na natin yung gusto natin, hindi pa natin inilalagay ang Diyos sa taas ng ating layunin. Yun yung problema. Kaya nga, where might you and I need a little help focusing on what God's called us to do. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, binabalik niya tayo doon sa focus kung ano yung purpose ng Panginoon sa atin. So ngayon mga kapatid, nagtatanong tayo, ano ba ang dahilan bakit tayo liligtas ng Panginoon?
para gamitin tayo para sa kanyang kalwalhatian. Amen. Nothing more, nothing less. Right. Para malaman mo ang kalooban ng Diyos, dalawa lang yan. Para ma-fulfill natin ang Great Commission, merong dalawang kalooban ng Diyos na makaya mong gawin. Number one, you must go personally. Amen. To fulfill the will of God, to fulfill the Great Commission, isang paraan para magawa mo ito, you must go personally. You need to go with this church to share the gospel. Kailangan natin mag-involve. Hindi lang, ang Great Commission ay hindi lang para kay pastor. Ang Great Commission ay hindi lang para sa mga workers. Ang Great Commission ay para sa lahat ng miyembro. Amen. Amen po ba? Amen. Lahat ito para sa atin. Kaya mas bumabagal kasi mga kapatid ang pagtakbo ng Ebanghelyo sa ating lugar. Dahil iilan lang yung gumagampan nito. Yes, we are easy to sit down there, but we are detached to the great task of world evangelization. Amen. Amen. May amen po ba yun? Amen? Amen. Amen. Dahil mga kapatid, ang soul winning is not a talent. Right. Just want you to clear it. Soul winning is not a talent. Soul winning is a command. Amen? Amen. Do you like it or yes? Hindi do you like it or not eh. Do you like it or yes, you must go. Amen? Amen. Because a command. So to fulfill it, you must go personally. Kaya nga, kasi kung ako ay ligtas, ako ay missionary, saan ang mission field ko? Your family is your mission field. Your office mate is your mission field. Amen? Kung nasaan ka, that is your mission field. At alam niyo mga kapatid, ang napakasakit na marinig sa buong buhay mo ay yung hindi sigaw ng kapitbahay mo eh. Hindi yung sigaw ng mga boss nyo, ng mga teacher nyo. Ang pinakamasakit na maririnig ng mananampalatay sa buong buhay niya ay yung sigaw ng kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan, doon sa impyerno. Amen. Yun ang pinakamasakit. Sir, anong pangalan niyo? John Paul. John Paul, halimbawa lang to. John Paul! Ang tagal nating magka-ML! Araw-araw tayo magkasama. Classmate kita from kinder hanggang elementary hanggang high school. Pero hindi mo palang sinabi sa akin na meron palang daan ng kaligtasan. Na nandyan ka sa langit, ako nandito sa impyerno. Hello? Tagal nating magkasama sa trabaho. Pareho tayo na-promote from Master Teacher 1, Master Teacher 2, hanggang maging principal tayo. Pero hindi mo man lang binanggit sa akin na meron palang Kristong nagliligtas. Amen. At ang pinakamasakit yan mga kapatid, kung yung boses na yan ay nanay mo. Dahil tagal yung magkasama sa bahay, mula nung nilabas ka sa sinapupunan, hanggang sa ikay magkaasawa, hanggang may asawa ka na nga, nakisalok ka pa sa nanay mo. Pero hindi mo walang nabahagian ng salita ng Diyos, yan ang pinakamasakit Right. na maririnig mo sa buong buhay. Why? You have no vision. Amen? There's no vision. Kaya people are perishing. Hindi dahil matigas ang puso nila, hindi dahil mga kapatid, hindi sila maliligtas dahil ang sama-sama nila. Kung bakit hindi sila maligtas mga kapatid, dahil hindi nagkakaroon ng pagkakataon na marinig nila yung makapangyarihan ng Ebanghelyo. Huwag namin sabihin na hindi sila pwedeng maligtas kasi ang sama nila. Sino ka ba compare sa kanila? Baka nga mas masama pa tayo kaysa sa kanila. Pero naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Kung si Pablo nga, ang pinakamasama sa lahat ay naligtas, tayo pa kaya na hindi naman kasamaan. Amen? Kung compare kay Paul, wala ka pa naman siguro napatay na mananampalataya, ano? Kung ito nga mga taong ito ay naligtas, tayo pa kaya? Yung magulang pa kaya natin? At ang nagiging problema kung bakit di na sila maakay, hindi na matigas ang kanilang puso. Minsan ang nagiging problema, yung patotoo mo sa kanila. Right. Amen? Paano kung madadala yung asawa mo na inaakay mo sa church? Kung yung asawa pang inaakay mo, ang gumigising sa'yo. Honey, di ba may simba kayo ngayon? Late ka na, anong oras na? Sige yung mga kapatid. Yung inaakay mo ang gumigising sa'yo dahil malilate ka sa church? Eh paano mo gusto nilang sumimba? Ay kung ikaw mismo hindi nakikitaan ng eagerness, ng excitement, ng faithfulness. Amen? Paano umaakay yung magulang mo na kung kayo magkakapatid, awayan kayo ng awayan sa loob ng bahay?
At ang problema ngayon mga kapatid, hindi dahil mahirap ang ebanghelyo sa kanila. Ang problema mga kapatid, umahanap sila ng patunay na yung sinasabi mo ay totoo. Right. Amen? Dahil naguguluhan ng mga tao sa ebanghelyo, narinig na nila yan sa TV, sa social media, pangangaral natin, ang hinahanap na lang sa nila yung totoong resulta na tinuturo natin. Amen. Yun ang problema ngayon sa panahon natin. Central vision, what is God's purpose in your life? Pangalawa mga kapatid, you must go substitutionally. Yun sinasabi ko sa kanina sa inyo. Para ikaw ma-fulfill your great commission, you must go substitutionally. Di ba pag kayo po ay pupunta sa mahalagang lugar at hindi ka makakapunta, di ba nagpapadala ka ng proxy? Di ba yung proxy, ikaw muna pumunta kasi busy ako, hindi ako makakapunta. O ito yung pamasahe na dapat kong gagamitin. O yung damit ko, ikaw na rin ang magsuot. Para kahit wala ako doon, parang nandun na rin ako. Di ba yun yung proxy? Amen? In your absence, yung presence niya magpupuno noon. Ang mga missionary na nakalagay dyan na yung sinusuportahan is your proxy. Amen? Habang ginagampanan niyo yung kalooban ng Diyos personally dito sa inyong locality, ginagampanan niyo rin yung trabaho niyo sa ibang bansa by substitution. Amen. Amen? Nagpapadala kayo ng mga missionary through your support. Imbes na kayong pumunta doon, sila lang pumunta para po sa inyo. Amen. And we can fulfill the Great Commission. Amen? By these two things. Kaya mga kapatid, central vision. We need a clear vision of what has been revealed in Jesus Christ. We need to see it with certain and with clarity what Christ has called His people to be and to do. And that is the reason. Tinawag tayo ng Diyos para gamitin tayo sa lugar na ito para ipahayag ang salita ng Diyos. Amen. Wherever you are. Dali ng mga pagkikong tayo, may miyembro tayo sa 50, at magdadala lang ng tigi-isa, hindi na kailangan ng isang presbyter o isang jeep. Tigi-isa lang yung pinakamalapit sa puso mo. Na alam mo, pag inakit mo sa kalokohan yung sumasama sa iyo, akitin mo dito. Kung meron tayong 50, sa linggo, 100 tayo. Amen. May amen po eh, parang nag-amen. Amen? Hindi mo po yun. Di ba? Tigi-isa lang mga kapatid. Right. Yung nakakatak mo sa school, yung computer tayo, milk tea tayo, punta tayo sa SM, punta tayo. Yung tao niya, nalaki mo kahit saan mo hilahin na sumasama sa iyo, dalhin mo dito. Isa lang. Malaki ang magiging tulong natin sa church. Amen? Because it is a work na kailangan gawin ng lahat. Kaya mga kapatid, someone said that vision is hope with a blueprint. Katulad ng image, mga kapatid, yung spiritual hope is a confident expectation, the assurance that God is and work in our world and in our personal lives. Yun yung blueprint. Kaya yung vision, mga kapatid, yun po yung mangyayari. Dahil meron tayong tinatanaw na ipinasa sa atin ng Panginoon. The blueprint for our hope is God's Word. Amen? At ganun din po yun. Kaya napakahalaga yung central vision, huwag mawawala yan. Amen? Amen. Ano yung purpose ng Panginoon? Ask yourself, Lord, alam ko pa ba yung purpose mo sa akin? Ba't ako naging miyembro ng church? Right. Kung hindi mo na naiintindihan yan, ibig sabihin you are losing your central vision. Amen. At yan po, kapag nawala na yung focus mo, ang mas nakikita mo yung nakapaligid na lang sa'yo. Yung mga negative, yung mga bagay-bagay na pinapalagay sa'yo ng kaaway, at hindi mo na nakikita what is the primary vision that you need to see. Pangalawa, peripheral vision loss. Yung peripheral vision loss, kung yung central vision is losing your focus on God's purpose, yung peripheral vision naman is losing your compassion for God's commission. Losing your compassion for God's commission. Dahil mga kapatid, the origin of His compassion, mga kapatid, is originated in His essence. Tingin niyo mga kapatid, si Jesus Christ, He reached out to all the people He did. Nakita natin dito, He cared about so many different people with so many different problems. Diba, ano po yung nag-motivate sa Kanya?
the moment about who is Jesus is. He is God in the flesh and He is not encumbered with fallen nature. Kaya nga sa kanyang katangian, He is not selfish. He is no self-centered. He transcends all the faults and flaws that mark humanity. So tandaan natin mga kapatid, the origin of His compassion, because He is God in the flesh, He is not selfish, He is holy. Amen. He is a consuming fire. He is God of wrath and judgment. He is also God of infinite love, grace, mercy, and compassion. So, originated in His experiences, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin makita yung peripheral vision dahil huwag lang natin makita yung purpose ng Panginoon, kundi yung mga taong nakapaligid sa atin ay makita rin natin. Dahil nung nakita niya yung mga taong mapapahamak, yung makita niya yung mga taong nakapaligid sa Kanya, nilaanan niya ng tayo para mailapit nito ng Panginoon sa Kristo sa Ama. Kaya originated, nakita natin mga kapatid, the life He lived was difficult at best. He grew up, nakita natin mga kapatid, He died, naranasan niya yung naranasan natin. He died, His worldly affliction consisted of just a garment on His back. He knew about holiness. He was despised, hated, and rejected. Pero sa lahat ng kanyang naranasan mga kapatid, hindi niya nakita yun, kundi ang nakita niya yung compassion sa mga tao. Mga kapatid, paano natin tinitingnan yung nakapaligid sa atin? You have a compassion for them? Alam niyo, maraming mga mananampalataya, sila ay maraming Kristiyanong maawain pero hindi mahabagin. Magkaiba po ba yun? Magkaiba yun. Dahil maraming tao mga kapatid, naawa lang pero walang ginawa. Naalala niyo yung parable ng Pharisee, yung Good Samaritan, yung mga unang dumaan doon sa taong sugatan, naawa sila pero wala silang ginawa. That is yung awa. Pero yung habag mga kapatid is different. Yung habag mga kapatid, hindi pwedeng wala kang gagawin. Amen? Hindi pwedeng wala kang action. Kaya, mga kapatid, yung peripheral vision is losing your compassion for God's commission. Ang commission ng Panginoon, mga kapatid, the object of His compassion, nakita natin dito, the object of His compassion ay nakita natin sa buhay niya mismo. At yun yung naging dahilan kung bakit ginawa niya ang kalooban ng Panginoon. So, mga kapatid, mga minamahal, what is your compassion? Saan natin nakalaan yung ating compassion? Hindi ba natin nakikita yung pangangailangan ng ministry? Minsan mga kapatid, nakatingin lang tayo lagi sa ibang mga tao pero hindi natin nakikita ang ating sarili na tayo yung fit para sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Maraming Kristiyano na nabuhay sa pagiging complacent. Alam niyo yung complacent? Yung complacent, yung meron ka pang pwedeng gawin pero hindi mo na ginagawa. Iba po yung contentment. Kasi yung contentment, kung anong meron ka lang, minamaximize mo. Amen? Pero ano sabi pa nila? Complacent. Yung pwede mo pang dagdagan, meron ka pang pwedeng gawin, pero nakontento ka na lang sa ginagawa mo ngayon. Ay, okay na ito. Dumadalo lang ako. Pero wala kang, alam mo, meron ka pang ministry pwedeng gampanan, pero hindi mo na ini-involve yung sarili mo. Pwede mo pang i-increase yung iyong mission giving, pero hindi mo na ginagawa. Pwede mo pang itaas yung tithes mo sa 10%, gawin mo 20%, pero hindi mo ginagawa. Because you are complacent. At alam niyo mga kapatid, when the moment sa buhay ng Christian naging complacent siya, naging stagnant, mga kapatid, yan yung tayo na gagamitin niya ng kaaway para unti-unti kang ilayo sa Panginoon. Yun yung tubig na stagnant, yung hindi flowing. Di ba, mabaho, maraming bakterya, dudul. Hindi ka tulad ng flowing. Ganon din mga kapatid. Kapag ang Kristiyano, nakaupo na lang tayo, wala tayong ginagawa sa church, yun na yung tayo mga kapatid na unti-unti tayong dudumihan ng kaaway. Alam niyo sa church, maraming nabubuong grupo at isang grupo doon yung tinatawag na ang pangalan nila yung mga UMS. Alam niyo yung UMS? Ang trabaho ng mga grupo sa loob ng church na UMS, umatin, umupo, umawi, then umuwi. Kinalingguhan, umutin, tuloy, umupo dyan, tapos umawi, then umuwi. Pag wala tayong ministry mga kapatid, magiging stagnant tayo, magiging complacent tayo, hindi tayo magiging effective. Mawawala yung compassion kasi parang magiging ritual na lang sa buhay natin ang lahat. Subukan niya mga kapatid,
na sa bahay niyo, kain tulog lang. Yung wala kayong gagawin, anong mangyari mga kapatid? Madali kayo magkasakit, mamumutla kayo, di ba? Ganon din ang church. Kapag ang mananampalataya walang nagagampang ministry, madali siyang ma-offend. Hello? Iiwan niya ang church easily. Dahil wala siyang investment. Amen? Mga kapatid, spiritual vision ay napakahalaga. Na hindi lang yung pangarap ng Panginoon o pangarap mo yung sarili mo, hindi mo. Makita mo rin yung pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Amen? Kung kailangan dito ng mga manggagawa, why don't you volunteer yourself? Kasi mga kapatid, ang Panginoon si Kristo, He submit Himself to the will of God. Amen. Because of these people na nakapaligid sa Kanya. He was moved with compassion. At yun ang nag-motivate sa Kanya para iwan niya yung kanyang sarili para magampanan lang niya yung pangangailangan ng mga tao na palibot sa Kanya. Amen? And lastly, number 3, general vision loss. Yung general vision, mga kapatid, ito yung delikado na. Kapag ang mananampalataya na ay nawala na ng general vision, it means it is losing your action for God's direction. Pag wala ka ng pagkilos, delikado na yan. Dahil mga kapatid, yan yung kailangan ng Diyos kung bakit ininagdag ka sa gawain ng Panginoon upang merong gumawa at rumabaho ng kanyang hindi natapos na gampanin. Amen? Many people know the truth, the reason why Jesus started the church. Pero maraming mga kapatid sa atin na hindi na natin gustong ituloy yung kanyang rason kung bakit siya namatay at nagtayo ng kanyang simbahan. Mga kapatid, alam niyo ba that the church was not only started to be a place of worship. Hindi lang niya sinimulan ng church para lang maging lugar ng pagpupuri sa Panginoon. Kundi sinimulan niya ang church upang ang church na yan ay maging soul-winning church. Amen. Kaya nga hindi siya nagtayo ng mga unang-unang mga templo o mga building. Kundi mga kapatid, tinuruan niya yung mga tao humayo. Amen? Amen. Yun yung kanyang iniwang trabaho. Kaya nga yun mga kapatid, yung general purpose ng Panginoon sa church, na ang church ay hindi lang maging place of worship. Mga kapatid, yes, you can worship God better alone than you can with others. You can worship mga kapatid, pero yes, we are here to worship, but the primary reason why we are here is we are motivated para tayo ay makapagapan to preach the gospel. Amen. Right. Yun yung purpose mga kapatid. The idea that the church is placed to worship God came from Rome and from the New Testament. And there's only one place in the New Testament where the word worship is connected. And this is for public service. And that deals with worshiping, mga kapatid, is parang footstool, mga kapatid, para ma-motivate tayo para magampanan natin yung kalooban ng Panginoon. Amen. And Jesus started the church as a place of evangelism. Amen? Right. Amen. Place of evangelism. Di ba sarap papalit kapag ang church busy? Di ba? Asan sila? Nandun, nasa labas. Kasi mga kapatid, pag hindi tayo naging busy, yung iba naging busy, at later on, mga kapatid, darating yung time na yung mahal sa buhay mo nasa ibang pananampalataya na dahil nakatok na ng ibang relihiyon. Amen. Kasi wala tayong ginagawa. Pero pag tayo mga kapatid, ang nakita dyan, nakilala tayo na tayo yung abala sa pag-aakay ng kaluluwa, yun po yung plano ng Diyos. That is the general vision. Jesus started the church as a place of evangelism. The soul-winning church is in the Bible. Amen? It is a great time that people getting saved at the church, but that is not the main purpose of the church, nor what it was the church was started. The New Testament church was a soul-winning institution where all the members won people to Jesus. Amen. Yun po talaga mga kapatid. They did go to house for soul-winning. I think mga kapatid, they knock on doors, they go house to house. In Acts 5:42, daily in the temple, in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. You see, he cease not. I believe that New Testament church won the lost in the church and the house-to-house soul winning. House-to-house soul winning. Dahil mga kapatid, nandun yung mga tao, mga kamag-anak yung iniligtas, kapitbahay yung iniligtas. Amen? Diyan pa lang mga kapatid, we can win people. So
So mga kapatid, the church is a place for inspiration to go soul winning. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, di ko ba kayo nai-inspire dyan sa inyong bulletin? Kami ang mga pisika nai-inspire eh. Amen? Eh mga kapatid na ang church na ito sa Tagum ay ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang dako ng mundo. Are you blessed for that? Amen? Wow! Maliit na simbahan, hindi katulad ng simbahan galing na malalaki. Pero napakalaki ng vision sa vision. Amen? What a blessing. Amen? Parang hindi masaya. Parang ako lang masaya. Are you happy with that? Amen? Hindi nyo mga kapatid. I-appreciate nyo yan. Amen? Hindi lahat ng simbahan merong ganyang kadaming sinusuportahan. Kaya mga kapatid, hindi sukatan ang tibay at ang lakas kung gaano kadami ang nakaupo sa simbahan, kundi kung gaano karami ang kanilang sinusuportahan at isinesend out ng mga missionary. You are blessed. You are blessed. You need to appreciate that. Kaya mga kapatid, kung gagampanan din natin dito sa local, magagawa natin ito. Kaya mga kapatid, don't lose your vision. Amen. Amen? Huwag kayong magbatay sa iba. Gawin nyo lang yung trabaho pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Right. Samahan nyo inyong pastor sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Hindi dahil walang time. Laanan natin ang time. Amen? O kung kaya natin yan mga kapatid, we need to put a time. Nalala ko po yung isang church. Dito ako magtatapos. Itong businessman, pumunta sa nagkaroon siya ng business sa isang maliit na lugar sa Amerika. At walang masyadong mga tao, pero salamat, nung nakakita siya ng church na gusto niyang atinan, nakakita siya ng isang maliit na simbahan. Bago pa lang na mission. He attend there, at sinalubong siya ng pastor with compassion and with smile. At excited itong pastor nito na nagsimula lang yung kanyang pamilya at merong 2 miyembro. Pangatlo siya. At yung nangaral yung pastor mga kapatid, ay talagang grabe yung kanyang pangangaral. Talagang dynamic yung pangangaral niya patungkol sa pangaral sa sektahan. Doon sa taas may nakalagay na theme nila. Sabi doon, if there is no vision, the people perish. So itong businessman na ito mga kapatid ay umuwi na after a week. Then after a year, nagkaroon siya ng business doon sa lugar na yon. At pagbalik niya mga kapatid, ay nakita niya yung simbahan uli na yung inatinan niya, mas marami ng tao. At itong pastor na ito ay same yung kanyang pangangaral at the same theme nakalagay doon, if there's no vision, the people perish. Every year, nagkakaroon siya ng mga business doon sa lugar na yon. At habang bumabalik siya mga kapatid, padagdag ng padagdag yung nakikita niya, lumadami yung mga miyembro, nagkaroon na ng orkestra, nagkaroon na ng choir, nagkaroon na ng maraming mga programa sa loob ng simbahan. Pero one day mga kapatid, nung pumunta siya doon, hinahanap niya yung church, wala din na niya makita. Ang nakita na lang niya yung building, pero